Hey guys! Welcome back to the vlog. This is Ina and hindi ko kayang panindigan ang purong pagtatagalog dito sa vlog na to, sa buong duration ng series na to. Kaya nasa ikalimang kabanata na tayo. Akalain mo yun, umabot na tayo sa 5 episodes. Pero ayun, by the way, meron akong napanood na video review regarding this series. And nakakatuwa kasi sobrang technical niya and precise sa mga napapansin niya dito sa series na to. And sana makita yun ng Viva at magawa nila ng paraan kasi sobrang laking issue nito, hindi man issue, impact niya sa mga manonood at sa mga readers ng storya na to. Kasi nga, meron silang gustong artista na gumanap dito sa bilang Juanito at Carmela. Kaya sana mahikayat natin yung mga nagre-review ng series na to na bigyan nila ng chance kahit na sobrang sakit sa part na hindi yung pagpuritong artista nila yung makuha na. At bigyan nila ng chance yung mga gumaganap ngayon kasi panigurado ginagawa nila yung lahat ng makakaya nila para mapaganda tong series na to. Anyways, umabot na tayo sa 1:30. Let's start in 3, 2, 1. At itigil ang kasal. Kabanata 5. Okay. Alam nyo, yung napanood kong sinasabi kong video review na ni-review niya yung series na to, na parang sinasabi niya yung light switch daw, parang dapat ganito yun na yung light switch. Actually, nakapasok na ako dito sa pinagsushootingan nila na bahay. Na-renovate na to eh. So, nabago talaga na yung... Tapos, meron pa siyang isang ni-raise. Parang naguluhan daw siya nung sinabi ni Madre Olivia na ayaw na niyang mabago pa ni Carmela yung nangyayari. If nabasa niya talaga yung libro, mababatid niyang, kasi nabago na ni Carmela talaga sa simula pa lang, dun pa lang sa arco ng UST, dun pa lang ipinaliwanag na nagbago na yung yung tadhana ni Carmelita dito sa 1892 kasi nakita na siya ni Juanito agad, 'di ba? Yun yung hinimatay siya tas dinala niya. Pero originally hindi talaga yun. Kaya sabi ni Madre Olivia, ayaw na niyang hayaan na mabago pa ulit ni Carmela yung mangyayari kasi in the long run hindi na niya alam yung mga mangyayari at syempre hindi na niya mape-predict. So pwedeng mamatay siya agad or hindi natin masasabi. Pero kung nabasa nyo talaga yung libro, mag-gets nyo na yun yung ibig sabihin ni Madre Olivia. Pero kung parang pinapanood mo lang to na ganito, parang maguguluhan tayo. Ganon. Saka guys, hindi biro yung mga damitan nila na ang dami nire-request ng fans na, kailangan ganito, ganyan. O bakit laging naka-choker? Guys, ang hirap mag-shoot ng ganito kakapal yung damit. Lalo sa modern times na hindi na talaga siya komportable suotin. Kaya hanga ako. Tapos meron dito, yung mga scene sa palengke. Hindi ako ganun ka maraming alam sa itsura ng palengke nung araw. Kasi more on barter system tayo kung tama ako ng pagkakatanda. Dito kasi parang nilagay lang siya sa parang burol. Pero kasi, kung titingnan natin, wala nang kasing ganong klaseng palengke ngayon. Though, parang gusto nilang sabihin na dapat nag-improvise sila na maraming tao kasi palengke nga, di ba? Hindi naman ganon kalaki yung budget na parang kung kaya naman gawin na parang pagmukaing palengke, bakit hindi, di ba? Ayan na. Ayan na si Juanito. Oh. Nalaman na niya na ang gusto ni Juanito ay si... At eto na nga, nag-story na si Carmela. Ay totoo, katotohanan ay si Carmelita lang ang may gusto kay Juanito. At si Juanito ay may napupuso ang iba. Nagugulumihanan, Carmela. Plan itigil ang kasal. Okay, kaya pala itigil ang kasal kasi nga meron ngang nagugustuhan si Juanito. First, kailangan
ligtas si Juanito. Para matigil yun, kailangan maging close si Helena at si Juanito. Which, actually, hindi naman... Ayun, si Helena. Si Helena yung parang nagugustuhan talaga ni Juanito dun sa storya na to. Kailangan makaisip ako ng dahilan kay Don Alejandro at Don Mariano. Alam mo, hindi ko matandaan Hindi na nila kung may part sa book na binanggit kung paano nagkakilala si Leandro at saka si Carmela at kung paano naging sila. Juanito, wala makakapigil sa akin. Ngunit, paano niyo po nalaman na ang bintanang iyan ang silid ni Ginoong Juanito? Ako ba, nakita ko siya kanina nakadungaw. Huwag na ako. Shh. Hindi, baby. Ingat ka. Shh. Teresita ba yung pangalan nung bata? Hindi ko matandaan. Mag-ingat ako. Ayan na siya. Akyat bahay. Napakagaling naman umakyat ni Carmela. In fairness, ang linis siya kung ayos ng kwarto. Pero, kapal ng libro. Kapal. In fair, Sino ka? Saglit, binibini. my God! My eyes! Oh my gosh. Binibini ka na, Melita. Alam mo, tama yung yung nagre-review for technicality ha. Medyo yung cinematography ay konti pa po, konti pa. Hindi ako ganun kaalam sa ganito pero may something sa cinematography nila na parang kulang. Parang May pananalita. kulang sa editing ba, ganun? Or yung facing, ganun? Sikreto lang natin to. Ha? Binibini, bakit ka ba narito? Pero sana nagdadamit na si Juanito, di ba? Sobrang exposed yung katawan niya eh. Kasi sa panahon na to, bawal makita ng babae yung katawan ng lalaki. Ito lang. Una sa lahat, may importante akong sasabihin sa'yo. Tsaka, pangalawa, ano ba? Di ako mahuli ng tatay mo kasi magaling ako, no? Tsaka pangatlo, sabi nga nila, di ba? Pag may gusto, may paraan. Kaya gumawa ng paraan para makaalis sa bahay namin. Binibini, hindi ko pa rin maintindihan. Bakit ka naririto? Juanito. Oo nga pala. Hindi ko dapat basta-basta humahawak. Bagay na bagay sa iyo ang mahabang buhok, kapatid ko. Naalala mo noon, palagi kayong parehas ng ayos ni Carmelita. Marami kaming pagkakatulad noong bata pa. Parang wala to sa libro. Parang nagbigay sila ng medyo dagdag story. Ng bagay. Kasi parang dun sa libro, hindi masyadong ipinaliwanag yung mga side characters. More on, umikot talaga kay Juanito, kay Carmela, at kay Leandro yung storya. Kasi kailangan mo na malaman to eh. Ayoko na rin magsayang ng oras. Tsaka, So, ito yung confrontation na sasabihin niya na itigil ang kasal. Ayaw niya matuloy, ganun. ang sakit na ng likod ko. Kakaakyat ng bintana. Ay, wait. Conservative nga pala mga tao rito. Baka iniisip niya inaakit ko siya ngayon. Nakainom kasi ako. Kaya padalos-dalos. Hmm? May cerveza. My God! Ba't niya ako inamoy? Hindi pa ako naliligo. Nakakahiya. Nagbabasa ka rin pala ng Noli Me Tangere. Binibining Carmelita. Ano bang ibig mong sabihin sa akin? Nangako sa akin si Carmelita. Hindi niya itutuloy ang kanilang kasal. At ikay naniniwala? Sulsul talaga tong si Natasha eh. Carmelita. Gets ko na yung sinasabi nung nag-review ng medyo technical na. Oo nga, ang gara nung facing nung story.
Parang, o kalimutan. Pero mayroong hindi basta mukhang bruha tong buhok ni Natasha. Pero, alam niyo, iniisip ko kay Natasha, para siyang Lavinia yung itsura niya. Kung sa Princess Sarah, parang mga ganon. Pero, maganda si Natasha eh. Yung buhok lang talaga niya. Parang nga siyang si Maureen Dershowitz, yung sa Asia's Next Top Model na ex ni JK Labajo. Parang may pagkaganon siya. Alam ko rin naman na hindi mo gustong matuloy itong kasal na to, di ba? Magtulungan tayo. Saka, Ano guys, naman nakatitiyak na labag sa aking kalooban ng kung makita man natin si Heaven dito na nagpo-portray as Carmela, nasa present time kasi talaga siya. So, May kasasay si Elena. hindi natin makikita masyado dito yung Carmelita na gusto nating nai-imagine natin na mahinhin, ganto ganyan. Kasi nga, galing siya sa present, napunta siya sa 1892. So, anong makikita natin dun, di ba? Paano naman yung puso mo? Paano? Crush ka ni Helena, crush mo si Helena, crush mo isa't isa. Ayoko maging epan sa love story niyo. True. sabi mo. Ang sinasabi ko lang naman, dapat umiiwas tayo sa mga sitwasyon na hindi naman natin gusto. Alam ko rin naman na may pagtingin sa'yo si Helena. Ayoko rin masira yung pagkakaibigan namin dahil sa isang lalaki. True. Yan ang number one rule. Dapat hindi kayo masira ng kaibigan mo dahil lang sa isang lalaki. Kasi at the end of the day, kung mag-break man kayo nung guy, Mamamatay ka kapag wala ka ng friend na pwede mong i-turn. Unless, madami kang kaibigan. Hindi ka sa ibang tao. Malakas pala ang prinsipyo mo sa buhay, pinipiling Carmelita. O basta huwag ka na mag-alala ha, tutulungan ko kay ni Helena. Pero sa isang kondisyon. Huwag kang... Ipangako mo sa akin na kahit anong mangyari, mabubuhay ka. Kailangan niyang mabuhay para magtagumpay ako. Ito yung hindi ko na-imagine kung paano niya ipoport. Oh my God! Ayan na! Ano ito? Bili! Ayun na! Malalaglag na naman siya. Nahuli! Ni Angelito si Carmela. Yari. Ano ba ginagawa mo dito? Magpapaturusan ako ng aking aralin. Sila, bakit sila nandito? Okay. Face card wise, okay si Angelito. Parang konti kulang pa ng kulang pa ng pagtatagalog. Bilang magandang iyong gising at nagluto ka ng almusal. Talagang pinaghahandaan mo ang pag-aasawa. Ay, wow. Iba talaga kapag umiibig na. Iba talaga pag naiibig na. Magkano kaya yung renta ng mga gantong damit? Nagdarasal. Kain agad siya eh. Pala, pansin ko rin dadasal sila bago kumain. Bendiciones o Feeling ko yung mga gamit nila dito is kagamitan din dun sa bahay. Kasi kung tama ako ng pagkakatanda, matandang bahay talaga siya. Ancestral house yan dito sa Ang Bulacan. pamilya ni Carmelita, kami na Daddy, Jenny at Emily, hindi nagdadasal bago kumain. Ito yung maganda dun sa libro. Kasi sayang hindi... Paano ko ba sasabihin na pinapakita dito kung ano yung nangyayari way back before the Spanish era. Alam ko Spanish era to. Black coffee. Nakaligtaan ko lang po, Ama. Itong na maalat? Hindi ako kumakain. Iyak, mauubos na ni Carmelita. Pabungito na yan. Ayan na nga. Hindi siya kumakain I niya. tried this in my whole life. Total opposite talaga kami ng totoong Carmelita. Eto po. Alam ko wala sa libro nito, yung parang, Meron po. siguro kailangan kong basahin ulit yung libro para maisip ko kung meron talagang mga gantong scenes dun sa libro. Masarap pala. Magandang umaga doon, Alejandro. Nagsalidad. Ang aga naman ng manliligaw mo! Oh no! Ba't siya nandito? Isusapong niya ba ako?
Diyan nai-inlove yung mga lalaki eh. Juanito, iyo. Nakik-almusal Ano pa nga. masasabi mo sa kaldereta ni Carmelita? Wala akong katulad. Lo, tinulungan lang naman ako ni Ate Josefina. Alam mo, Juanito, likas na mainhin at kagalang-galang ang aming si Carmelita. Kabaligtaran ni Carmela. Sumuway sa kanyang ama. Juanito, Literal na kabaligtaran. Nakakainis yung ngiti ni Jerome Ponce. Tunay nga akong mainhin at kaibig-ibig sa Pilipino. Hindi ko alam, pero wala kasi ako na-imagine na Juanito na gaganap. Kahit si Marlo Mortel, hindi ko siya na-imagine na pinoportrayto. Kasi nga, wala ko in-imagine para hindi ako masaktan. Ah, Hindi ko alam kung nakangiti ba lagi si Juanito. kumain, marapat lamang na ipasyal mo si Juanito sa Kasi feeling ko poker face siya eh. Alam mo yung NR, wala siyang reaction. Mga ganong tipo, nonchalant, ganon. Hala, grabe yung ngiti. Karisma nito sa pamilya ko, ha? Kumusta pa lang yung pakiramdam? Maaari ba kitang masuri? Kaya mo ba ako dinala dito? Kasi akala mo napilayan ako dun sa pagbaba sa bintana? Diyos ko, ano ka ba? Kayang-kaya ko yun. Tsaka, kung napilayan man ako, bakit mo naman ako susunod? Alam mo yung ang hinhin dapat ni Carmelita, pero dahil nga si Carmela siya, nasa present time siya, magaslaw na gumalaw ang mga kababaihan. Parang, Nag-aaral ng medisina. ayun. Med student pala tong mukong na to. Ah, yan ba? Tama yan. Wait, bakit pala ganun yung sinabi ko? Namumukha tuloy walang alam si Carmelita sa paligid niya. Alam nyo, gusto kong malaman or gusto ko mapanood yung tuturuan ni Carmela sila Josefina at si Maria lumangoy. Paumanhin, kung hindi mo ibig magkwento, walang problema. Sabihin na lang nating malas ako sa pag-ibig. Tura ng kanyang puso. Ay, ikaw ang nilalaman ng puso niya. Ang ganda ni Heaven, no? Ay, kung alam lang sana ni Juanito na si James ang present time ang tinutukoy ko. Pero in fairness, gumana ang loob ko sa mga sinabi niya. May pwede ba akong gawin para mapabuti mo yung pakiramdam? Ano siya? Ano nangyayari? May heartbeat. Nakakatawa yung mga Para sa intrusive thoughts niya. gusto ko kayong tulungan. Magkalapit. Paano kayo nagkakilala? Nagsusulatan lang kami. Anong nagustuhan mo sa kanya? Para mas may importante sa'yo si Elena. Di ba importante sa'yo ang kasal natin? Paano ang utos ng iyong pamilya? Ano ka ba? Pwede naman natin hindi sundin ng mga magulang natin eh. Huwag mong sabihin na buong buhay mo, sinusunod mo na yung magulang mo. Eh, paano naman yung gusto mo? Medisina ba talaga yung gusto mo? Natatakot siya. Okay, ito yung parang pag-uusap nila. Heart to heart talk. Mahilig akong magbenta. Oh, Kumuhin. yun! Eh, di gawin mo yun. Yun yung magpapasaya sa'yo. Kaso, Ibenta mo kaya ako? tama ba yun? Diba? Yun ang kasama ka. Diba? Salamat nga pala at inaunlakan mo ang paanyaya mo mamasyal. Walang ano man. Nag-enjoy. Sumaya din naman ako. Malamig din kasi. Siya nga pala. Para sa akin.
para kay Helena. Nais ko sanang ipaabot sa kanya. Sige, ako na bahala. Mauna na ako binibini. Ay, umasa konti. Na-hurt ka, girl. Pwede mo butong dalhin kay Helena? Ako na pong bahala. Salamat. Hindi ka dapat masaktan kasi isa kang tulay. Ang bilis naman, the following day. Magkapit bahay lang ba sila? Kung minasama ko ang nangyari. Ngayon ay nababatid ko ng iyong tunay na hangarin. Salamat. Ano ka ba? Ayos lang yun. Basta maligaya ka ni Juanito. Ano yung ayos lang? Buti na lang natapos na yun ang misunderstanding. Ayoko naman masira ang friendship nila ni Carmelita. Pero ito ang aking sagot sa sulat na ipinadala ni Juanito kahapon. Paano? Pauna na rin ako. Meron pa nga palang sinabi yung yung Pwede ba napanood tayo ko na, kahit saglit lang? yung painting ni Fernando Amorsolo. Na-search pa niya yun. Ang galing lang. Mga... Kasi ako, hindi ko napansin yung mga small details na yun eh. Oo nga pala, mag-best friend sina Helena at Carmelita. Nagtataka siguro siya bakit ko siya tinatanong. Ano kasi, nakalimutan ko na yung iba. Tsaka para makwento ko rin kay Juanito. Carmelita, anak, hindi biro ang pag-aasawa. Ilang buwan na lamang at magiging may bahay ka na. At maaring magkaroon na rin kayo ng anak ni Juanito sa lalong madaling panahon. Sayang no, hindi na sila gumagawa ng mga ganitong klaseng TV shows. Pero kasi sobrang gastos at sobrang hirap ng humanap ng mga Ikaw naman, ganito. Kasi hindi natin treasure yung cultural ikaw ang natin. mamamali. Yun yung napansin ko. Maglinis ng bahay, ikaw ang mag-aalaga sa inyong mga anak. Kahit yung mga ancestral house dito, yung lugar nung nung bahay nila Carmela, Kayo bang panindigan? madaming ancestral house doon, kaya lang hindi nila maparenovate ng maayos kasi nga Napapansin ko mahal. mga huling araw ay Tsaka wala na din yung iba kasi modern style na talaga. Napalitan kasi tayo ng American style. More on Ayoko si Carmelita. Spanish kasi yun eh. Magandang araw. Pinisilidad. Yun na naman siya! Bakit ka nandito? Magandang umaga rin sa'yo. Ito inimbitahan yata siya. Nagagalak kami na makadaupang palad ka rito. Nang ako po'y magtungo sa inyong tahanan, akin na pag-alaman na kayo narito sa bayan. Wala po akong mahalagang gagawin ngayon. Kung kaya't aking napagpasyan na sumama Oo, para kasing kung inyo sa aming lulubin. barter system nga kasi to eh, kaya hindi ganyan. Kung tama ako ha, i-correct nyo nga ako sa baba, sa section, comment down below, i-correct nyo ako. Magbigay kayo ng opinions. Kasi, mas okay yung nagbibigay kayo ng opinion, hindi yung basta-basta nakikriticize nang hindi nyo pinapanood yung story. Yung series, I mean. Hindi ko po pababayaan ang inyong anak. Huwag mo na akong tawaging Donya. Mas maigi siguro. Wala siya si Kuya. Tawagin mo na rin akong ina. May bas-bas na. Nagpapagod siya talaga tong si Juanito eh. Sige, maiwan ko na kayo. Ano ka ba? Hindi ka dapat napapalapit sa pamilya namin. Mahihirapan tayo mapapigil yung kasal. Sinasamanta ko lang naman ang mga panahon. Sinasamanta. Ha? Nobya? As in, girlfriend? Jowa? Bakit ka nakatulala riyan? Marahil siguro ay hindi mo pa nababatid kapag pinagkasundo ang binata at dalaga ay nangangahulugan na magkasintahan sila. Grabe, no? Baby, ayos ka lang ba dyan? Nagka-boyfriend siya bigla. Marahil ay hindi naman siguro magagalit si Ina kapag ikaw ay aking hiniram. Si
ko yun. Hindi ito ang plano. Wala sa plano. Mahulog ako kay Juanito. Agree. Bini-bini, ayos ka lang ba riyan? Focus lang kasi sa mission mo, Carmela. Ay! Ang ganda naman ng mga accessories. Wala siyang abaniko. Accessories. Ano ba ang bagay ang kalimitang sa ng mga kababaihan? Ay, para kay Helena, no? Si Helena, mahilig siya sa mga pulang rosas. Mahilig din siyang magbasa, magburda, magkarinyosa. Ito yung binili siya ni Juanito, tapos binigay niya kay Helena. Ano sa iyong palagay ang kwintas na ito? Locket. Medyo modern na siya, kasi meron akong ganong klaseng locket. Bigay sa akin yan ng lola ko. Binili niya sa akin, naibigay ko yan sa babaeng handa akong ibigay ang aking puso nang walang pag-aalinlangan. Lola? Narinig niyo ba Lola? So, dapat, may ibang term eh. Mas, Seryoso ka? hindi Lola yung tawag nila eh. Alam ko. Ikaw ba, Binibini Carmelita? Anong regalo ba ang iyong gusto? Hindi nila na ano yun ah. Hindi nila narinig yun. Ayoko yung nabibili lang o nakukuha kung saan-saan. So, ano yun? Siyempre, no? Mahirap akong suyuin. Magandang umaga po, Ginoong Juanito. Mabuti naman po't napadaan kayo rito. Magandang umaga. Ito yata si Aling ano. Ayun. Kamusta po kayo? Naku, mabuti naman po, Ginoo. Dito magsisimula yung gulo eh. Ginoong Juanito, nais ko lang pong malaman kung ang kasama niyong binibini ay siyang bunsong anak ni Don Alejandro Montecarlos. Opo. Siya po si Binibining Carmelita Montecarlos. Nagagala ko pong makilala kayo. In fairness, no, may chemistry din si Heaven tsaka si Jerome. Natotoo po ang sinasabi nila na meron po kayong pambihirang kagandahan. Thank you. Salamat po. Think. Kung niyo pong mga nakati, gusto ko po sanang samantalahin ang pagkakataong ito upang humingi ng pabor sa inyo. Ako ho? Anong kailangan niyo? Gusto ko po sanang ipaalam niyo sa inyong ama na huwag na po sanang taasan ng lupa ng lupa. At sa mga magsasaka ng asyenda, hindi po kasi kaya ng aming pamilya ang kinikita ng aking asawa. Isa po siya sa inyong manggagawa. Wait, what? Kinigipit ba ni Don Alejandro ang mga magsasaka? Sige ho. Sabihan ko. Dito na magsisimula ang problema mo. Ayan na, ang paineta. Paineta yan, di ba? Kung tama ako. Paineta yung tawag dun sa ganun. Ito nga pala yung sulat. Galing to kay Helena. Hindi ka naniniwala? Kawang gawa na nga itong ginagawa ko. Wala man lang ako nakukuha. Ginawa siya messenger. Nilang dalawa. Sa susunod siguro mag-charge na ako ng delivery fee. Maraming salamat. Magandang hapon, Don Alejandro. Ngayong araw yun. Mauuna na ako, Don Alejandro. Binibining Carmelita. Sige, mag-iingat ka sa iyong pag-uwi. Baka akala ni Don Alejandro kami na nagpapalitan ni Juanito ng love letters. Hindi rin biro yung mga characters dito eh. Yung mga gumaganap. Diario de Manila. Ama, Dito kasi nag-start yun eh. Pinapatay kasi nung tatay. Ay, na-spoil ko ba kayo guys? Sorry. In fairness,
Ang galing nung ano ah. Painting. Ito na yung invitation ng birthday ni Helena. Hindi niya maintindihan. Pero eto mapapansin na naman ng mga tao na Bits, modern, printed. nakalagay sa liham ni Bini. Tula. Tungkol saan po ang tula? Tula tungkol sa pag-ibig. Nagpapatulong kasi siya i-edit ayusin yung tula. Pero sana nag-effort sila na handwritten na lang yung yun. Kasi wala pa namang, may printan na ba nun? Wala pa, di ba? Limbagan lang ng dyaryo. Aga-aga, matutulog na. In fairness, nasasanay na rin ako matulog dito na maaga. Ayun na. Carmelita, ano pang iyong ginagawa riyan? Tayo may mahalagang lakad na pupuntahan. Saan tayo pupunta? Hindi mo ba natanggap ang sobrang ipinadala ni Helena? Hindi kasi siya marunong. Yan. Yan ang imbitasyon ng kanyang kaarawan. Ngayon, Wala ka bang balak dumalo? What? Malay ko bang invitation yun? Pupunta ka ha? tapos wala siyang regalo. Ayan, yan yung ibibigay niya. Grabe naman. Kapatid ba ni Jerome Ponce yun? Yung biglang dumaan? Pero, boring. Walang drinks man lang. Ang gwapo naman noon, dumating. Alam niyo, nai-imagine ko, nasa loob sila, ito dito sa scene na to, nasa loob sila ng bahay. Hindi parang nasa outside. Gusto ko yung may pa-slow mo. Ayan na. Yes. Ang gwapo, di ba? Uy! Grabe yung charm talaga nung smile ni Jerome Ponce. Alam nyo, nagagwapuhan ako sa kanya pero parang, grabe naman! Mams! Ito na naman tayo. Tapos ko na naman siya lang parang, oh. At ayun na nga, dito na nagtatapos ang ating pagre-review sa ikalimang kabanata ng I Love You Since 1892. At alam ko, nakita niyo yun? Nakita niyo yun? Kung sino na yung lalabas sa ika-6 na kabanata. Dahil finally, pinakita na nila si Leandro. Oo, medyo OA ako pero as a bias of Joseph Marco, excited na akong mapanood siya ulit sa isang series or teleserye or movie. Pero ito yung first niya after niyang mag-hiatus for so long. Though nagpakita siya sa previous niya sa Ang Probinsyano or Batang Quiapo. Basta yun. Pero ito na, finally! Ito na si Leandro! So, yun lang guys. Thank you for watching and see you on the 6th episode of I Love You Since 1892. Bye! Please do like, watch, and subscribe. See you. Bye! Bye! And malapit na yung Golden Scenery of Tomorrow. October 18 na yon. So, abangan nyo din kasi i-review ko din yon. Yun lang. Bye!